Welcome back guys sa aking pong channel, Mangyani here in Australia. So salamat sa inyo pong pagsubaybay sa aking pong mga unang videos. Bago pa lang po ako nagbablog, sa aking pong binablog yung aking pong mga gawain dito sa bahay sa Australia. Dahil ako po ay isang housewife, so ito po ang aking gawain. Naglilinis ng cage para sa yung aming cage ng mga manok. Ayan, kung sensitive kayo, wag nyo na lang pong tingnan. Naglilinis po ako niyan. Araw-araw ko pong ginagawa yan. So, bali meron kaming 5 manok. Ngayon, 4 na lang dahil nawala na yung isa. So, ayan ang aking ginagawa dito guys. At the same time, ako naghahalaman din para double purpose. Ayan, may itlog na nga. Naka-collect na namang itlog galing sa amin pong mga organic na mga manok. At ito ang aming pong halamanan. Ito ang aming pong mga gulayan. At aking inaalagaan sila. Ayan, ang tataba nila guys. Ang problema dito guys sa aking mga halaman, sa aking mga gulayan, ay ang dami nilang mga kinainan ng mga insekto. So, sayang, ready na sana siya, kaso ang daming kinainan. So, yan po ay napa-cabbage. Hindi siya nag-form. So, hindi ko alam kung ano ang dahilan. So, tatanggalin natin siya ng mga dahon sa ilalim at saka the same time, yung mga kinainan ng mga insekto. So, sayang guys. Bakit kaya ang daming kinainan guys? Hindi ko alam. Malalaman natin yan mamaya kung ano yung bakit nagkakaganito yung ating mga dahon. Nakikita nyo guys, ang daming pinagkainan ng mga insekto. So, hindi ko alam kung ano ang kulang sa nilagay kong mga fertilizer. Kung bakit kinakain pa rin sila ng mga insekto. So, ayun nga, yung pinakita ko sa inyo, isang sample na kinainan. So, hindi ko alam guys kung ano yung problema. Baka nagkulang ako sa paglalagay ng yung pang anti-insect. Kasi nilalagyan din namin siya. Lalo na sa mga slugs. So, binabawasan ko lang siya, yung pinakailalim para magkaroon sila ng space kasi nagduduk-dukan na sila sa isa't isa. Sayang talaga guys kasi nga ay lalago na sana, lalago pa naman ng mga dahon, hindi mapapakinabangan, sayang lang siya. So ngayon nga ay habang ako nga ay nag-titrim niyan, ang ibang mga gulay guys ay meron kami mga cabbages, spinach, bok choy. Yung bok choy namin ang dami ng nakailang harvest na ako dyan guys, nakakatuwa. Kada harvest ko, linggo-linggo ako nag-harvest pero parang hindi pa rin siya hindi pa rin siya namamatay. Lumalago at lumalago pa rin siya, nakakatuwa nga guys. Ito nga yung yung pinaka-actual, pinaka-close na Ayan siya Tingnan nyo guys sayang. Nakapanghinayang. Inatake sila ng mga insekto. Ito yung aming napa-cabbage. Hindi siya nag-form. Hindi siya, dapat mag-form siya ng maganda. Nakailang tanim na ako ng napa-cabbage guys, pero hindi siya nag-success. Hindi ko alam kung anong sikreto. Sayang okay. Alam ko na. Hindi siya insekto guys. Ayan slugs. Kaya pala, sayang na sayang.
Pero itong mga cabbages na to, yung mga napa cabbage, pwede na silang harvestin. Kasi nga, hindi naman sila nag-form. So, kung mga harvest natin sila, nagsisimula na silang mamulaklak. Tingnan nyo guys. So, kung makikita nyo, namumulaklak na siya. Namumulaklak na siya. Hindi siya nag-form ng parang Chinese cabbage. Itong isang maganda yung pagka-form niya. Kaso ay mabuka pa rin. Sayang. Kailang tanim na ako guys. Lalaki pa naman oh. Yan yung aming napa cabbage. Bawasan natin sila ng mga dahon sa ibaba. Titingnan natin kung mayroong pagbabago. Mga ilang araw. Kung sila talaga ay mag-form. Sabi nilang technique daw ay dapat buhusan yung tubig pag nagdidilig sa taas. Kaso, lagi naman namin dinidiligan sa itaas. Eh, ganyan din naman ang form. Hindi ko alam or baka late na kami sa pagtanim or kasi winter namin siya tinanim. So nakaka-survive naman sila sa winter. Yun nga lang hindi siya nag-success. So kung next time ay ganito pa din yung result, hindi na ako magtatanim nito. Pero mapapakinabangan din naman siya. Yun nga lang, hindi ko may enjoy yung pagluluto kasi iba ang kanyang texture. Ayan. Nalalago pa naman nila guys. So, okay, we're done. Natrim na natin sila. So, by next week, pwede ko na siyang ma-harvest at pwede ko na siyang gawing pangmalong. At yun nga guys, yung mga pinagtanggalan ko ng mga dahon ng mga reject, ipapakain natin siya sa ating po mga alagang mga manok kasi kinakain din naman sila. So, wala pa din siyang sayang kasi mapupunta din naman siya sa aming mga alaga. So, yung aming pinapakain sa kanila ay mga organic at wala siyang anumang mga chemicals, kaya safe na safe yung itlog na amin din kinakain. So, ito na nga siya guys. Kukuha lang tayo ng chopping board there. Tapos, tatadtarin lang natin siya. At pag natadtad na natin siya ng pinong-pino, tapos pwede na natin ipakain sa mga manok. So, yan guys, yung ating daily routine dito sa Australia. Akin ko ngayong ini-encourage na mag-subscribe sa aking pong channel. Ulitin ko po, ako po ay baguhan lamang sa YouTube. At nawa ay, ako naman po ay nag-accept ng inyo pong mga comments kung ano pa po ang pwede nating i-improve sa ating pong vlogs, sa aking pong videos. Thank you so much in advance. So, please support po Mangyan here in Australia.
Thank you so much agad in advance. At ito na nga ang aking ginagawa. Tinatad-tad ko na lang siya para ipakain natin sa ating mga alagang mga manok. Kasi sayang din naman. Itong mga dahon guys ay pwede din naman ito gawing fertilizer. So ang aming ginagawa, ito yung mga dahon ay kukuha lang kami ng bucket na may tubig, kalahati ng timba. Tapos ilalagay na namin itong mga dahon doon sa bucket na may tubig. Tapos after 1 month, syempre mabubulok na siya, mamamaho na siya. I-stir nyo lang siya para ma-dissolve ng husto. Yung bacteria, siya yung nagsiserve na kakain sa mga dahon na ito para sila ay mabulok at magkaroon ng unpleasant smell. And then, after 1 month, pwede mo na siyang salain. Pwede mo na siyang i-dissolve sa or i-dilute sa clear na water. Yung 1 cup ay sobrang dami na nun. Sa 9 liters na fresh water, 1:1. So, yun yung aming ginagawa. So, kapag 1 spoon, so 1 liter lang siya. So, yun yung aming ginagawa. Tapos, ini-spray lang namin sa mga halaman namin. So, kaya ganyan ang resulta. Ang kalaban lang talaga namin dito ay yung mga slugs. Kasi ay talagang gumagapang sila sa lupa. So, may nilalagay kami yung anti-slugs. Pero, that time ay hindi namin na secured yung aming pong napaka-cabbage. So, hopefully or hoping na next time ay mag-form na siya. Pero parang tinatamad na ako guys gumawa ng or magtanim ng napaka-cabbage. So, ito nga pala ay apricot. Namumulaklak na siya. Dahil nga spring na, ayan, may bulaklak na yung aming apricot. So, makikita nyo ang ganda-ganda ng halaman namin. So, thank you guys. Hanggang dito na lang ang aking videos. Thank you sa inyo pong pag-subscribe in advance. Thank you sa inyo pong pag-like in advance sa ating pong channel na Mangyan here in Australia.